Congressman, ay, Kansihal, Mouth. Good afternoon po. Matanong ko lang po, yung nangyari kahapon na atensyon sa City Council, kamusta naman po? Well, hindi namin kagustuhan yung nangyari na yun, pero nangyari yun dahil sa hindi namin nagustuhan yung ginawa ng mga kasamahan namin. Nag-ugat ito dun sa pagsasalang nila dun sa proposed budget ng City Hall amounting to 25 billion pesos, sapagkat naniniwala kami hindi ganun ang tamang proseso ng pagpapasa ng budget ng City Hall. Kaya wala kaming kaalam-alam, isinalang yung proposal ng approval ng budget ng City Hall o kaya kami nag-react. Hindi po pinaalam kahit na kailan po, walang abiso? Walang abiso, wala ito, hindi nakalagay sa agenda, nakalagay ito doon sa other matters. Kaya nung sinalang sa other matters, nagulat kami, bakit papa-approve agad yung budget? Gayong wala namang nangyaring budget or public hearing. Kung saan yung mga department head, dapat tinatanong to ng mga konsihal, ano yung iyong proposal? Anong gusto mo? Anong kakulangan? Para paglalaan ng pondo, wala nangyaring gano'n. Kundi, sinalang na lang yung proposed budget na 25 billion nang walang nangyaring paghaharap sa mga department head na dapat sa kanila nang gagaling yung panukala kung ano yung paggagamitan nila sa mga departamento nila. Konsi, tanong ko lang po, para naman daw po saan yung gagamitin, yung pera na yon? Well, siyempre pag budget para to sa taong bayan, nandun yung parte doon, pasahod sa mga empleyado, yung iba doon, infrastruktura, mga gamot, mga kailangan sa ospital, mga social services, allowance sa mga senior citizen, PWD, mga ganon. So, dapat malaman namin yon. Ang nangyari doon, sinalang lang yung budget nang hindi ipinaalam sa amin, kaya gusto namin magtanong, ayaw naman kami pagtanungin sapagkat sarado na raw. At kailangan lang mamili ng 3 sa amin grupo at yun ang papayagan magtanong, hindi ganun ang proseso. Dapat lahat papayagan magtanong. So bali ang nangyayari po ngayon parang sila-sila lang, parang ganun po ang nangyari. Ganun ang nangyari. So kaya namin sinasabi, ni railroad. At binastos kami sapagkat karapatan din namin magtanong sa kanila. Lahat kami pare-parehong mga halal ng aming mga distrito. So kung meron silang karapatan na maghain, meron din kami karapatan para magtanong at alamin kung ano yung pina-a-approvean sa amin. Kasi magtataas kami ng kamay eh. So hindi naman nararapat na, approvean nyo na ito kasi pinag-aralan na namin yan. Hindi ganoon. Dapat lahat kami ini-involve kasi collegial body ito. Ayun. Bakit po ba nagkaroon ng tension sa City Council? Dahil po ba yan na nalaman din po nila na tatakbo si Yorme Isko Moreno? Well, siguro bahagi na yon, ano? Simula nung kami dumiklara na kami ay kay Yorme Isko Moreno, nahati na yung konseho. So, siyempre dahil nahati na, nararapat lamang na magkaroon ng check and balance sa konseho. Yung mga ipinapasa nila, lalo na sa larangan ng pananalapi, dapat pusisahin ito. So, nag-ugat ito, kagaya ng sinabi ko, parang nabastos kami. Gusto namin magtanong, alamin namin kung ano yung mga budget ng iba't ibang departamento. Ayaw nila kami pagtanungin sapagkat sinasabi nila meron silang tamang bilang, sapat na bilang, kaya wala na rin mangyayari, kaya hayaan na namin aproban. Hindi yung ganun kadali. So bali, kaya yun ang nag-trigger para po nagkaroon kayo ng pagtatalo. Dapat lang naman, ano? Ayaw namin ng away at hindi naman yung pagtatanong ay hindi to dapat kinukonstru na kami nakikipag-away. Parte lang ito, period of debate. Dapat kami nagtatanong sa kanila, sagutin na nagpapanukala. Kaya nagtataka kami kasi bago lang yung chairman ng Appropriation Committee, pero mo bago lang siya maghahain siya ng proposed budget. Siyempre pag naghahain ka nun, dapat napag-aralan mo yun. Pwede ba yun? Ikaw na ngayon ng chairman ng Appropriation, ikaw na ang mag-sponsor nitong budget. Anong alam mo dun? So, dapat sagutin niyo yun. Ayaw nyo lang sumagot. Kaya kami nagagalit, kaya kami kumukontra sa sinasagawa nilang railroading na pagpasa ng budget. Konsi, hindi po ba labag sa rules yung itinago yung pagpasa ng budget po sa taong bayan? Well, yung sinasabi kasi, inaalaw naman yan. Pag suspended ang rules, kahit ano pwede. Pero dapat ipinapaalam sa amin. Kaya lang, nagtataka kami, nag-issue raw si Mayora ng Certificate of Urgency, very urgent daw, na kailangan ipasa itong budget. Pinagtataka namin, under the local government code, meron pa naman hanggang katapusan ng Oktubre para humarap ang mga department head, magkaroon ng budget at public hearing
O bago maset yung deadline. Next year pa naman gagamitin yung pera, January. Septyembre pa lang ngayon. Why in a hurry? Bakit urgent? Natataon, next week, filing ng certificate of candidacy, kaya nakukulayan. Ayun. Para saan po specifically yung sinasabi nilang inano na budget? Para saan daw po yun? Well, ito yung magiging pondo ng lungsod ng Maynila sa buong taon ng 2025. Hatiin to sa iba't ibang departamento, sa ospital, sa mga departamento ng MDSWD, lahat. MTPB, sa Manila Zoo, sa PRP, lahat ito. Kaya nga ang tanong namin, magkano ang nakalaan sa bawat departamento? Nagtaas ba ito? Bumaba ba ito? Sapagkat kami, kinakausap din kami ng mga constituents namin at mga ospital. Yan silang pangangailangan. Gusto namin mag-ambag. Parang pinagkakait sa amin yung karapatan namin mag-ambag sa pagbigay ng suwestyon sa pagpaplano ng pagbabudget. Parang sila lang. Hindi naman nila pera yan. Can we confirm magkano po yung total amount po ng isinali nilang budget po? 25 billion pesos. 25 billion pesos. 25 billion para sa budget ng lungsod for next year. Ayun. Kaya po talagang hindi rason na maging in a hurry. Emergency urgent. Hindi po talaga rason. Hindi rason, hindi daang libo ito, hindi ito milyon. Billion ito. Tsaka next year pa. At next year pa. Kaya tataka kami, bakit pinamadali? At ang masama doon, bakit ayaw nyo kami pagtanungin? Pero bang itinatago? Doon kami nag-init ang ulo. Kaya nagkaroon ng altercation, nagkaroon ng sagutan. Sapagkat parang binubusalan yung mga bibig namin, wag na kayong magtanong. Total, hindi naman kayo mananalo sa bilangan. Tanggap naman namin yun. Pero pagtanungin nyo kami. Yun sabi. Also, what can you say about sa mga taong nagsasabing isa po kayo sa nagde-delay ng budget? Can you clarify po? Alam ko na naman ang gagawitin nyo ng mga kalaban. Sapagkat, kaya nga, titingnan ninyo, lagi silang nagla-live. Pero nung kahapon, nung tinatalakay ang budget na yan, bakit walang lumabas na live sa mga cellphone ninyo? Oo nga po. Kaya ang ginawa ko, nag-live ako. At doon makikita, ilang beses ko sinasabi. Kaya umaharap ako doon sa camera ng mga sa gallery. For the record, hindi ho namin hinaharang itong budget. Ang hinaharang namin, itong ginagawang proseso, itong railroading na ginagawa ng mga kasamahan namin sa konseho, maling-mali ito. At dapat ito bigyan ng mahabang panahon, ng tamang panahon, para balangkasin yung pondong ipinapasa ng konseho. Konsi, follow up lang po. At sana po, ano po ba yung update dun sa nakaraang pinail ninyo? Na case sa kanila, ano na po? Ongoing yung kasong ipinail namin kaninang umaga, continuation ng presentation ng petitioner. Nag-testify si Consial JB, si Consial Yanyan, at kinross examine ng mga abogado nila. So, hihintayin na lang natin yung order o ruling ng korte kung ano ang magiging hatol dito sa inireklamo namin. May message po ba kayo sa ating mga viewers po? Well, ang aming message, maging vigilant kayo. Baka ang inyong pagkakakilala sa mga hinahalal ninyo ay yung nakikita nyo lang pag umiikot ng patay, nagkakaroon ng feeding program. Hindi po yun. Ang pinakamahalagang trabaho namin mga konsyal, yung gumawa ng batas, maging bahagi ng pagbalangkas ng mga polisiya ng gobyerno. Kaya ho dapat mag-abang kayo lagi sa mga live at mga sinishare po naming mga videos. Yung po yung mga totoong nangyayari sa konseho ng Maynila. Yung po ang pangunahing trabaho namin. Kaya yun po yung nilalaban niyo palagi, yung boses ko rin po. Dapat maging boses at ayokong mapahiya sa aking mga taong bumoto sa akin. Na binoto nila ako ng 3 beses, makikita hindi tayo nagsasalita kahit na nakakakita tayo ng mali na ginagawa sa loob ng konseho. At maraming salamat po, Councilor JP Villanueva. Maraming Thank you so much po. Maraming salamat. Sa inyong trabaho. Tsaka sa dedication at tapang. Salamat po sa inyo. Kasi talagang kayo yung lumalaban para sa karapatan talaga ng taga Maynila at saka ninyo po, nitong mga konsehal. Maraming salamat. Maraming salamat po. Okay, salamat po.